So bakit nga ba tayo kailangan mag-transfer of ownership, guys? Dahil nagigpit na yung LTO ngayon sa mga transfer of ownership dahil marami na daw mga naglipa na ng mga second-hand cars na hindi naman natatransfer yung ownership. Kaya kapag nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng aksidente, nahihirapan silang i-trace yung original owner kasi meron tayong tinatawag na registered owner rule na kung ano man yung mangyari doon sa sasakyan, ano man yung maging aberya na mangyari, yung registered owner yung i-consider as liable. So, yan yung kahalagahan kung bakit kailangan natin mag-transfer of ownership, guys. Okay, so yun din yung reason ng LTO, yun din yung reason kung bakit sobrang naghihigpit na si LTO dyan sa pagta-transfer of ownership. Actually, matagal na tong registered owner rule na to, pero mas pinahigpit nila ngayon. The reason why, ngayon pa lang guys, pagkabili nyo yung second-hand car, make it sure na may transfer na yung ownership dun sa inyo. Or kung kayo magbebenta ng sasakyan, make sure na ipapatransfer nyo agad dun sa buyer yung sasakyan para hindi na kayo magkaroon ng aberya in the future. Ayun. So guys, ayun lang. So we'll go back doon sa Registry of Deeds sa Friday para maipa-transfer na natin sa pangalan ko. Since yung kotse na nabili natin is a repossessed car from the bank. So mahalaga talaga na i-register or ilipat, i-transfer of ownership. Yun lang guys. So I hope may natutunan kayo sa video na to. And sa mga may tanong dyan, I will try to answer your questions dyan sa comment, no? Mag-comment lang kayo para nang sa ganun na mas maging informed tayo. So yun guys, I'll see you again on Friday after 3 days upon the release of the document. Thank you and have a great day. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Thank you. Bye.